Kaya nga ako pumasok ngayong linggo dahil alam kong ito ang gagawin ko ngayong araw. Pero pagdating ko dito, nagulat na lang ako may hinang na pala. Pero tingnan nyo naman, ako pa nahiya. For today's video, i-flex ko lang ang ginawa namin for 3 days. Ang gagawin namin dito ay 16 na tubo na 5mm ang kapal. Ang tawag namin dito ay dedusting. Daluyan ito ng lupa na inihahalo sa ibang materyales sa paggawa ng semento. Bali, ilulusot namin yung mga tubo na yan dyan sa butas. Nakalimutan ko nga lang kung gaano kahaba itong ginagawa namin. Pero 3 dugtong na tubo ang pagdudugtungin namin dyan. Mula sa taas hanggang sa ilalim ng kinatatayuan ko. Yan ang unang tubo na itatayo nila at hihilain pataas gamit ang chain block. At dahil unang tubo nga, medyo struggle pa sila kung paano ang tamang proseso. Kung baga, pinag-aaralan muna nila ang tamang diskarte. Kaya yan, medyo natagalan sila sa pagtayo dyan sa tubo. Then, sa wakas, naitayo na nila yung tubo at hinihila na nila ito pataas. At ako naman, habang hinihila nila yung tubo, itutuloy ko ulit ang paghihinang ng lifting ice sa natitira pang mga tubo. 3 tubo nga kasi yung pagdudugtungin nila, kaya isusunod agad nila yung isa pa kapag naipwesto na nila yung unang tubo na hinila nila pataas. Diyan sa pangalawa at pangatlong tubo na inangat nila, ay hindi na sila nahirapan sa pagtayo dahil alam na nila yung diskarte. Kaya saglit lang naiangat at nai-fit up. At dahil hapon na nung matapos ang fit up ng mga fitter ko, kaya ito kinabukasan nga ay naghinang na ako dyan sa joint na yan. At dahil 3 joint nga yan o 3 dugtungan, bali 3 din kaming welder ang naghinang dyan. Ako dito sa baba at si foreman ko naman sa ibabaw ko. Habang naghihinang nga dyan ang foreman ko ay may nagpapapansin din sa taas. Doon naman ang pwesto ni Mr. Angeles na isa pang welder na kasamahan namin. Siya naman ang in charge dito sa pinakataas. Hindi pa nakafit up yung tubo niya, kaya yan, hayain mo na siya. Nang sumunod na araw, naghinang naman ulit ako dito sa pwesto ko ng flange. Minamadali na nga kami dito ng supervisor ng fitter dahil kailangan na daw namin matapos ito ng linggo. Kaya nga yung hinang ko dyan ay dinaya ko na rin. Ako pa naman kapag minamadali ako sa trabaho, ginagamitan ko na lang ng daya o mga pinagbabawal na teknik ang hinang ko. Ang sumunod naman naming ginawa ay magdudugtong ulit kami dito ng panibagong pipe doon sa tubong nakatayo na katapat ng flange na hininang ko. Bago nga pala namin pinagdugtong-dugtong ang mga yan, ay syempre binutasan muna ng mga fitter ko ang mga joints doon sa pipe para syempre may lalabasan ang mga materyales na dadaan dito. After ng fit up na yan ay umuwi na ako kasi alas 6 lang ako dyan. Ang alam ko alas 8 lang ang mga fitter ko pero kinabukasan nalaman ko na may nagtuloy pala sa trabaho namin na ibang grupo. Kung baga, may nagpanggabi at sila na ang nagtuloy o gumawa sa trabaho namin. Pagdating ko nga dito sa pwesto ko kinabukasan ay nakita ko na nga na nahinang na pala ang gagawin ko sana ngayong araw. Papasalamat na sana ako sa gumawa dyan sa trabaho ko sana Kaso nagulat ako sa hinang. Nakaramdam ako ng inis at hiya. Lalo na nung kasunod ko pala yung isang engineer sa likod ko na pumunta dito sa pwesto namin para i-check kung talagang tapos na yung trabaho namin dyan. Tinatanong kung ako nga ba talaga yung naghinang dyan. Yung reaksyon sa mukha niya na hindi makapaniwala. Matagal na kasi kami magkakilala ni engineer at alam niya kung paano ako maghinang. Kaya parang hindi makapaniwala na ako yung naghinang. Ang sabi ko na lang ay hindi ako kundi mga panggabi. At sa inis ko nga ay iniwan ko na lang yan. Hinayaan ko na lang na ang mga gumawa dyan ang magre-repair kahit sinabi pa ni engineer na ako ang magre-repair. Kaya bumaba na lang ako sa ilalim at hininang ko itong huling joints na kailangang tapusin agad. Minadali nga ako ni engineer dyan. Sabi niya kung kaya ko nga daw ba tapusin ang mga joints na yan sa loob ng 2 oras lang. Kasi magpapaandar na daw sila ng mga motor pagkatapos ko dahil magsasagawa na sila ng trial test. Pero wala pa sa 1 oras ay natapos ko na. Di nga siya makapaniwala dahil pagbalik niya ay natapos na ako. Hindi niya alam, dinaya ko na naman ang hinang ko dyan. Alam niyo na mga ipinagbabawal na teknik na naman. Hindi rin naman kasi maselan ang tubo na yan. Kasi nga daanan lang yan ng lupa papunta sa conveyor sa ilalim. Kaya okay lang na dayain ang hinang. Pero hindi in the sense na bara-bara na ang tira. Syempre kahit sabihin nating hindi maselan yung tubo, dapat ang importante ay maganda pa rin yung hinang. Yun bang kahit may daya o dinaan sa ipinagbabawal na teknik, ay maganda pa rin ang kinalabasan? Yung hindi ba masakit sa mata, gaya nung hinang ng iba doon sa taas. So, hanggang dito na lang ang boring kong video. Thank you for watching. See you next time. Bye!